hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Posim at ito ang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 107.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Abay, hindi lamang po sa radyo, present na rin po kami sa inyong mga telebisyon, sa lahat po ng Signal subscribers hanggang Tawi-Tawi na abot natin, Kalayaan Group of Islands. Magandang hapon po sa inyo. Kami po ay nasa True TV na. True TV Signal Channel 19. Tutok po kayo. At syempre, hindi po kami mawawala. Kahit saan, bit-bit po natin ang ating mga cellphone, di ba? O baka po kayo'y pauwi na po ng inyong mga tahanan, galing opisina, baka maaga po kayong nag-off or nasa biyahe na po kayo, mga kapatid. Abay, tutok po kayo sa amin dahil kami po ay nasa Facebook nyo rin at sa inyo pong YouTube. Hanapin nyo lamang po ang True Network PH. At ngayong araw ng Biyernes, our favorite day dito sa Sagot Kita, diba? The best way to end our work week, sagot tayo ni God. Katuwang po ang MX3. Kamusta po ang inyong naging work week? Abay, may mga nagawa po ba kayo na sana hindi ko na lang ginawa. Baka po may nasaktan po tayo or hindi nagawang maganda, hindi po ba? Eto, yan po ay tamang-tama ang ating topic. At tamang-tama na rin po sa pagpasok ng Semana Santa. No? Ang ating reflection today, mga kapatid, ay tungkol sa repentance o pagsisisi. Madalas po natin itong naririnig pero lubusan ba natin itong naiintindihan? Bilang mga tao, nagkakasala po tayo. Pinanganak tayong sinner na, diba? And we continue to sin. Pero hindi naman natin yan maikakaila dahil nga po hindi naman tayo perpekto, di po ba? Pero ang tanong, tumalikod ka ba sa pagkakamali o nananatili ka sa parehong landas kahit na masasabi mong pinagsisisihan mo ito? Diba? Parang bakit ko ba nagawa to? Pero after a while, nakalimutan na, nagawa ulit. Diba? Sumubok ulit. Kasi may mga pagkakataon, diba, na, or madalas, yung hindi magandang gawin, yun yung parang masarap gawin lalo. Nandoon yung temptation na parang hinahanapan mo parang ng validation minsan na alam natin yan, 'di ba? Alam natin yan sa sarili natin na mali yung ginagawa natin. Pero gumagawa tayo ng lusot, humahanap tayo ng rason kahit alam nating wala tayong mahahanap na rason na tama ito or justification na tama ito, pero nagagawa pa rin natin. Yan po ang ilan sa sasagutin natin kasama po ang ating guest pastor, mga kapatid. Paano nga ba natin, pag sinabi nating nagsisi na tayo, hindi na natin magawa ulit yun? Simulan po natin ang usapang tutulong sa ating magnilay-nilay para muling makabangon, magtiwala at magbalik loob sa Panginoon. At po ng ating pinagdadaanan, makakaya po natin yan dahil sagot tayo ni God. Hindi po mawawala ang ating question of the day, mga kapatid. Sali po kayo, ha? Anong desisyon sa buhay mo ang labis na pinagsisisihan? Again, anong desisyon sa buhay ang labis nyo pong pinagsisisihan hanggang ngayon parang hindi tayo makamove on? Pero kailangan din sanay tayong patawarin yung ating sarili, lalo na po kung talagang sincere. At hindi na natin talaga ito ginawa. Kahit anong temptation talagang nilalayo po natin yung ating sarili. Sali po kayo sa ating discussion. Malay nyo, kayo po ang isa sa mapili nating magkakamit po ng gift pack mula po yan sa MX3. Iba't ibang produkto po mayroon yan. Of course, ang aking favorite, MX3 Coffee Mix. Ang aking nagsisilbing tubig ngayon, pang-dehydrate, ang MX3 tea. Yan po, ang MX3 tea, yung isang tea bag, sa 1 litro po ng tubig, ibabad nyo, lagay nyo sa ref.
lagyan nyo ng konting lemon or honey. Actually, hindi na po kailangan kasi medyo manamis-namis na yan. Tsaka may amoy pandan. So, mabango. Pwede pong pang-hydrate yan, lalo na sa init ng panahon na sumasabay sa init ang ulo natin, di ba? And of course, hindi po mawawala pampalakas ng ating resistensya ang MX3 capsule. At ang pinaka-best bonus po dyan, may kasama po yang Holy Bible or daily bread. O, post na po kayo, sali po kayo sa ating discussion. Kung may gusto rin po kayong i-share, maaari po kayong tumawag sa ating hotlines at we'll put you on the air. Diba, mga kapatid? Sali po kayo at isa po kayo, mamaya i-announce natin ang mga winners po natin ng gift pack mula po sa MX3. Dahil sa MX3, dito ako believe. O, simulan na po natin ang ating discussion, mga kapatid, live via StreamYard. Hindi via StreamYard. Nasanay kasi ako lagi siyang kasama natin. Live via StreamYard. As in like, katabi ko po siya talaga. As in, kaya ko po siyang, abot ko po siya. Pwede ko siyang kurutin. Nandyan po. Sorry. Nasanay po ako kasi si Pastor Mike ay kasama natin sa StreamYard. Pero he's here, he made it. Si Pastor Mike po ay mula sa CCF or Christ Commission Fellowship. Good afternoon, Pastor Mike. Good afternoon, I'm here. Yes. Praise God. Oo nga po. Iba rin kasi, di ba, Pastor Mike? Yes, Pag yung yes. talagang magkaharap na Oo. nag-uusap at nagdi-discuss. Masarap yung kwentuhan pag may Oo. interchange. Yeah, Kaya dapat tama. po, ayan, regular din tayo. Masarap. Di ba kahit mga kapatid, pag uma-attend po ng service, iba yung nandun ka mismo Yes, that's sa lugar ng service. But of course, kung doon po sa mga walang kakayanan, hindi po kayang, meron po tayong mga online, di ba? Nakikita po natin yan, regular, just follow them sa CCF, regular po yung magpa-pop sa inyong mga feed. Yeah. Si Pastor Peter, ayan, or hi, Pastor Joby, ayan, si Pastor Joby Soriano din. So, hello po sa inyo. Okay, pag-usapan natin itong repentance o pagsisisi. Paano ba bibigyang kahulugan po ang repentance sa konteksto ng banal na Biblia, Pastor Mike? Yeah, alam mo, yung repentance na word, parati siyang maraming misconception or misunderstanding. Pero pag tiningnan po talaga natin siya sa Biblia, yung pinaka-essence or meaning ng word na repentance ay yung pagbabago ng ating loob. Okay, it comes from the Greek word metanoia. Meta meaning new, noia meaning our direction, our knowledge, no? So it's a renewing of our mind, no? So hindi lamang siya remorse or feeling bad about something that you did. Syempre, as mentioned earlier, lahat po tayo nagkakamali. Wala pa po sa atin ang perpekto. So whenever we mess up, kung meron tayong pagkakasala, tinatawag tayo ng Panginoon to repent or to change our mind and our heart, 'di ba? So bilang yun nga, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa traffic, 'di ba? Let me use this illustration, 'di ba? If you were driving on the wrong road, no, or kung nagka-counterflow ka or mali yung dinadaanan mo, 'di ba? Ang repentance, ang ibig sabihin nun, mag-U-turn ka. Doon sa original mong road, papunta ka in the wrong direction, pero repentance means, na-realize mo, nako, mali itong dinadaanan ko, mag-U-turn ako. And pag mag-U-turn ka, you're now going on the right direction towards God. No? So ultimately, it's saying no to that former way of life and then saying yes to God. Yun yung essence ng repentance. Sa Bible. Sa Corinthians, may 2 uri po ng sorrow. Pakipaliwanag po ito at ang connection nito sa repentance. Yeah, so lahat tayo, 'di ba, whenever we feel we did something wrong or may pagkakamali tayo, talagang merong guilt. Meron tayong feeling na, naku, mali yung ginawa ko, parang sana hindi ko na lang ginawa yun kasi may nasaktan or may consequence, ganyan. So, lahat tayo, yun yung natin, lahat tayo pinagdadaanan natin yun. Yung feeling of guilt and remorse or yung pagsisi doon. Pero, ang true repentance ay it leads us from that feeling of guilt to actually changing. Kasi, ibang bagay po na, okay, I feel bad, nandito na ako, yun na yun. Versus, I feel bad, pero
ano yung pwede kong gawin? Or paano ako pwedeng magbago as a result of this? So yun yung sinasabi sa Bible na there's a sorrow, a worldly sorrow that leads to death. Kasi yung mga taong dun lang, hanggang sorrow lang sila, they feel bad, they feel guilty, they feel na wala na silang pag-asa, and therefore it leads to death. Walang hope. Pero yung true repentance, may sorrow muna, pero sasabihin sa sarili natin, there's something that can change. God can help me to change. So therefore, meron akong hope. Pwede akong magbago. There's still hope for me. So, hindi pwedeng huminto ka lang doon sa pagsisisi. Minsan nga yung iba panghihinayang lang. Panghihinayang lang. Oo, panghihinayang Yes, lang yes. or regret lang. Opo. Bakit ko ba ginawa yun? Yeah. Pero, okay, I'll do better next Oo. time. Parang Tapos ganon. Pero usually, wala na. after that, Nakalimutan na. babalik rin. Oo. After that, nagsisi sila ng konti, tapos if walang changes or walang recommitment or return kay Lord, ganun rin. Yung Inilalapit cycle. mo lang din yung sarili mo doon sa muling paggawa nun. Yes, yes. So, meron tayong cycle na, nagkamali ako, aaminin ko, I feel bad, and then after a while, doon na naman tayo. Babalik tayo sa same sin or same wrong choice. Tapos, on and on, the cycle goes. Diba? Pero God wants for us to change, to be transformed. Kaya nga, yung repentance, hindi lang siya one time, big time. Yung repentance is a daily, moment by moment choice na, Lord, nag-no na ako dyan. Kung ano man yan, di ba? Anong mang kasalanan or bad attitude yan, nag-no na ako dyan and gusto kong mag-yes sa inyo, Panginoon. So, help me to do that daily. Yan. Doon po sa pag-usapan natin sina Judas at Pedro. Yun. Ayan po. Pareho silang di ba nagkasala? Yes. Pero magkaiba po yung naging wakas nila. Yes, yes. Yun yung talagang great example sa Bible. Kasi, ito, part of the 12 apostles, 12 disciples, nakasama nila si Jesus. Lahat ng teaching ni Jesus, lahat ng miracles, nakita nila, na-witness nila. Tapos, on the night that he was on the Last Supper, bago siya ma-crucify, bago siya ma-capture ng mga kalaban, he washed their feet. Talagang sabi niya, I share this with you, yung bread, yung cup, ito yung gagawin ko para sa inyo. And then, at that night, makikita natin how both of them, all of them, actually betrayed and denied Christ. Kasi sa isipan natin, si Judas lang talaga yun eh. Yung may nagbalak na i-betray siya for 30 pieces of silver, 'di ba? Nakipag-negotiate siya doon sa mga religious leaders. Ito na, 30 pieces of silver, betray ko si Jesus with a kiss. Alam nyo kung saan siya makikita. But truthfully, si Peter rin. Si Peter, actually, after that, lahat sila, nag-scatter sila. Walang kasama si Jesus nung kinapture siya. All 12. Tapos ito pa, si Peter, lumapit siya dun sa kung saan nangyayari yung trial. Tapos 3 times, sinabi sa kanya, kasama mo si Jesus, di ba? So at the end of that, sabi niya, hindi ko kasama yan. May I be cursed. Nag-swear pa siya sa sarili niya. So, makikita natin na both Judas and Peter, they failed. They betrayed Jesus. Pero, makikita natin yung difference nung kinalabasan nung storya nila. Because after that, si Judas, he felt bad. Sabi niya, I have betrayed innocent blood. So, anong ginawa niya? Bumalik siya sa temple. Tapos binalik niya yung 30 pieces of silver. Pero sabi ng mga chief priests, anong gagawin namin dyan? Sa'yo na yan. So, dun, inano niya na lang. Tinapon niya na lang. Yeah? And he felt so bad after that he actually just chose to escape. Ano yung escape niya? He hanged himself. Nagpakamatay siya. Versus si Peter, he felt so bad. Dininay niya si Christ. Tapos sabi ni Christ sa kanya, you will realize this when you hear the rooster crow. So, nung napakinggan niya yung rooster, tumilaok, tila, nagising rin yung diwa niya. Sinabi na ni Jesus to, I will deny him 3 times. And ito nga ako. And after that, when we see after Jesus is crucified, he's murdered, but on the 3rd day after being buried, he rose again. Una sa lahat ng ginawa ni Jesus, he approached them. And si Peter mismo, sabi niya, come, have breakfast with me. And then sabi niya, Peter, do you love me? 3 times. So in the same way na 3 times niyang dininay si Christ,
tinanong niya naman, do you love me? Do you love me? Do you love me? Take care of my sheep. And thus, nakita natin how Peter, actually, nag-regret siya, nagsisi siya, pero nag-follow through siya. Because he returned back to the Lord. Unlike si Judas na nag-choose na lang siyang magpakamatay kasi hindi niya na na-bear yung guilt. Pero si Peter, dinala niya yung guilt kay Christ. And si Christ restored him. Kaya nga po ang ganda nung sinabi sa Acts dito. Sabi, ito yung sermon ni Peter. Yung pinaka-first niyang message sa early church. Sabi niya, Acts 3:19, repent. Yun yung word, repent and turn to God so that your sins may be wiped out and the times of refreshing may come from the Lord. Ang ganda. Kasi yun yung pinagdaanan niya. He denied Christ, pero Christ forgave him and restored him. And yun yung sobrang real example of real repentance versus fake repentance ni Judas. I could just imagine how hurt, painful it was kay God, kay Jesus, na, diba, yung parang, pero alam niya na yun eh. Alam niya na i-deny siya. Yeah. Pero ganun, pinapakita din yung pagiging tao natin, pagiging human sa pamamagitan ni Peter. Yeah. Pero pinapakita rin dito na hindi pahuli na magsisi ng tunay. Yeah, that's true. At talagang sumunod sa utos ng Panginoon. Yeah. Kaya nga, sinasabi natin parati na no matter how bad you've sinned or talagang ang sama nung ginawa mo, hindi pa yun yung end. All of us will experience failure, sin, wrong choices, pero that doesn't have to be the end. Kasi kay God, meron siyang second, third, fourth, infinite chances. And He wants us to turn back to Him. Yes. At alam din ni Lord na kung inaabuso na natin siya. Kasi depende, yan eh, diba? Sabi nga nung mga past episodes po dito na we're saved. We're already saved. At hindi rin lang yung kabutihan na ginagawa mo sa kapwa ang magsisave sa'yo. It was Jesus who saved us. Hindi yung mga pogi points or ganda points na ginagawa natin Ligtas sa points. kapwa. Hindi yon ang ligtas points. Hindi, Hindi yun. wala. Hindi po ganoon. At alam ni Lord kung sincere tayo na yung ginagawa nating kabutihan talagang galing sa puso natin or parang inaano mo, oh Lord may Pambawi. additional 1 point to o pambawi ko to dun sa nagawa ko last time. Alam niya yan, kahit na hindi natin, alam niya po. So depende yun pala doon sa kung gaano tayo ka sincere doon sa ating pagsisisi. At hindi lang simpleng panghihinayang. Ayaw tama natin yun. yun. Yeah. Paano? Pero Pastor Mike, paano malalaman kung tayo ay nagre-regret lang or nanghihinayang lang o tunay na nagsisisi sa ating pagkakasala? May kasabihan, no? Remorse, ito yung sasabihin ng remorse or regret. I feel bad. I feel bad. Talagang damdam niya, I feel bad. Pero repentance says, I not only feel bad, I will make it right. I will make it right. So, ang true repentance, nanggagaling yun sa decision, sa loob mo, sa heart mo, Lord, ayoko na yan. Ayoko na gawin yan ulit. I want to turn away from that and I want to turn to you. And lalabas po yun sa ating decision. Right after we stumble, we fall, or we fail, after that, yung pinaka-moment na yun, yung decision natin, okay, will I come back to the Lord? Or yung iba kasi sa atin, dahil sa guilt or sa regret sa pagkasala natin sa Kanya, we just draw away from Him. Diba? Parang kasi, baka hindi niya na ako i-accept. Ayaw niya na sa akin kasi nagkamali na ako. That's just making Ayun. excuses. Yes. It's rationalizing. Yeah. Kasi kung kilala po natin ang Panginoon, talagang may relasyon tayo sa Kanya. Paulit-ulit kong sinasabi to. Alam mo na hindi ka dapat mahiya na lumapit sa Kanya. Yeah. Alam mo na tuwing lalapit ka sa Kanya, dahil kilala mo siya, patatawarin ka niya. Yes, that's Alam right. mo yung level ng pagmamahal niya sa'yo. So, excuses. Yeah. Kaya nga, sabi sa Palusot, mga Second palusot. Peter 3:9, sabi niya,
the Lord is so patient with you, not wanting for anyone to perish but have eternal life, to reach repentance through that. Di ba? Kaya nga, sobrang patient ng Panginoon sa atin. Dami nating pagkakamali. Ang daming times na talagang pwede niya lang tayong pabayaan. Sige, bahala ka dyan. Yan yung pinili mo. Pero He's so patient with us kasi He wants us to reach that repentance. To the point nga na pinadala niya si Jesus to save us, mga kapatid. So bakit po mahalaga ang pagsisisi ay hindi lang damdamin, kundi may kasamang aksyon? Yeah. So kasi ang dali pong sabihin, ay, ayoko na. I want to change. Mali yung ginawa ko. Pero it's another thing to say, how will I live now as a result? Naalala ko lang ngayon, the time na Jesus encountered me personally. Yeah. I was living a life of sin. Talagang alcoholic ako, drug addict. I was womanizing, sleeping around. Pero nung na-encounter ko si Jesus, kung ano yung ginawa niya sa akin para sa krus, after that moment, sabi ko, Lord, I surrender. I surrender to you, Lord. Kayo na pong bahala. Kayo na po yung mamahala sa buhay ko. But after that encounter, I was at a retreat in CCF. After that, alam na alam ko, pagkabalik ko sa bahay ko, pagkaalis ko dun sa retreat center, nandito na yung temptation. Nandyan na yung alcohol, nandyan na lahat ng drugs ko. So sabi ko, kung tunay nga talagang nagbago ako or binago ako ng Panginoon, kailangan may follow through ako dito. So nung ginawa ko, pagbalik ko sa retreat, lahat ng alcohol, lahat ng drugs ko, I flushed it down. Sabi ko, Lord, ayoko na talaga. Nag-iisip pa ako, Lord, ibenta ko na lang kaya kasi mahal eh. Sayang. Itatide ko naman sa church. Or Lord, last hit na lang, Lord. Para, after this, okay na May ako. ganon talaga. May ganon talagang May tukso. ganon talaga. Oo. Pero sabi ko, Lord, kung totoo nga talaga to, kung totoo kayo, Lord, help me. So it was a step by step na talagang sabi nga, step by the step na I was dependent on the Lord na Lord, kayo ang mag-lead sa akin towards this new life. Kasi ayoko nang bumalik doon. Yun nga sinabi mo, Pastor Mike, na ang hirap kasi yung temptation. Kasi nung nasa retreat ka, kahit na gusto mong gawin, wala kang choice. Wala kang magagawa eh, diba? So, iba yung pag nasa labas ka na. Paano mo nilabanan yon? At naramdaman mo ba din na paano ka tinulungan ni Lord na hindi bumalik sa dati? Kasi ako, na-appreciate ko nung nagkaroon ako ng group community. Kasi ito yung tatawag sa'yo, tatapik sa'yo na, easy lang, sandali lang. Or doon din sa mga sinishare nila na ma-realize mo na hindi ka nag-iisa sa battle mo. Correct. Iba yung battles. Pero kasi minsan, pag ang feeling mo nag-iisa ka, lalo ka nalulugmok eh. Yes, that's But right. pag nakita mo na, hindi, patas nga naman ng Panginoon. Lahat naman tayo may battles. Pero lahat din tayo ay pinapatawad niya. Yeah. Alam mo, sa awa ng Panginoon, yung kasama ko doon sa retreat na yun, yung breakout group ko, ganun rin yung past. Okay. Same kami ng past na party boy, drug addict, and alcoholic, and womanizer. Pinagsama-sama yata talaga kayo lahat. Parang ito pero ang dapat grupong to. Oo, pero siya, talagang na-transform na siya ni Jesus. So sabi ko, may pag-asa pala. Kaya pala through the grace ni Lord. So it was that same leader or mentor who guided me in that journey, in that path. No? So nakita ko, wow, iba talaga when si Lord starts working in your heart. Tsaka yung pleasure of sin nawawala eh. Diba? So marirealize mo na I don't want that anymore. Meron ng distaste, kumbaga, sa sarili mo na for one, alam ko pag ginawa ko to, I will feel regret and remorse, and at the same time I will face the consequences. And ultimately, sa root nun is, I don't want to grieve God. Kasi ginawa niya ito para sa akin. Gusto niya na akong baguhin. Tapos ngayon, babalik ako. Ginawa niya na nga ito para sa akin. Naka-one time ka lang ba? Parang nung you wanted to change. Kasi di ba meron yung pabalik-balik. Yun nga, yung sinasabi natin na
Iba yung genuine, yung talagang pagsisisi mo doon sa nanghinayang lang pero bumalik. Yeah, yeah. So sa drugs, by God's grace, I've been 16 years sober. Pero yung All by before ka God's na grace. nag-retreat, yung mga before that, meron bang subok tapos eto na talaga final? Oo, marami. Ah, Marami. Talagang buti hindi back and nag-give forth up ang na family, ano? struggle. Back and forth na, sige, magbabago na ako. Pero parang self pa rin yung Aha. ano ko. Iba yung case dun sa pagdating sa alcohol. Kasi kahit na nung naging Christian na ako, hindi naman masama uminom ng alcohol. Pero yung drunkenness, Aha, aha, aha. yun na lang na in the latter part, parang during the pandemic na pick up ko ulit yung habit sa pagiinom. Dati na akong alcoholic. So for me Aha. personally, nag-struggle ako doon. To the point na kailangan kong mag-wine, ganyan para maka-relax, makatulog. It's not wrong, nothing wrong with Yes. that. Pero nung nagka-develop na ako ng dependence on it, ayun na, parang familiar to. Ito yung path Oo. ko dati. So, by God's grace, buti na lang yung wife ko, pinag-pray niya ako, sabi niya, I will support you, I'll help you. And shinare ko rin dun sa community namin, support group. And, after the pandemic, well, in the middle of the pandemic, sabi ko, Lord, kailangan ko na rin to i-surrender sa'yo. Kasi dati, iniisip ko, one drink, harmless. Oo. Isang beer, yan, okay lang. Not a sin. Pero sa akin, meron ng hinahanap ko na Alam siya. mo eh. Alam ko Alam na. mo sa sarili mo. So, I had to come to a point of surrender na, Lord, will you take this away also? So, by God's grace, ayun, ngayon, going on 6 years na akong sober from Praise. alcohol. And dati, nung una, hinahanap-hanap ko pa siya parang, sarap ng beer ngayon. Parang, Aha. pero ngayon, parang okay na. Wala na siyang effect sa akin. Pero I know na it's all by God's grace na pinoprotect niya rin ako. Kasi ayoko na bumalik eh. Yun yung feeling ko, that's real repentance na ayaw mo nang bumalik doon. Kasi you want to live according to the ways of the Lord. And, di ba, ayaw mo nang mangdamay ng iba to hurt your family or loved ones. And what's more is you want to be close and intimate kay Lord. Ang ating question of the day, kasi pinag-uusapan po natin, repentance o pagsisisi. Anong desisyon sa buhay ang labis mong pinagsisihan? Na hindi lang huminto po doon, katulad ng sinasabi po kanina ni Pastor Mike. Hindi pwedeng, ayun lang, nagsisi ka tapos na. Pero ulitin mo na naman. Or nilalapit mo pa rin or hindi mo naman nilayo yung sarili mo na para hindi na makommit yun ulit, diba? O, comment po kayo, sali po kayo sa ating discussion, i-post nyo po yan sa ating live stream sa Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Tuloy po natin ang ating discussion, mga kapatid. Okay, Pastor Mike, bakit kaya may mga pagkakataon nga na kahit nagsisi na, ayun nga, paulit-ulit na bumabalik doon sa same kasalanan? Good question, no? Kasi minsan sa sobrang self-confident natin, sa self-sufficient tayo na isipin natin, kaya na yan. Kaya na yan, okay na ako. Pero, yun nga, yung warning sa atin sa Bible is, take heed lest you fall. Take heed. So, ang ibig sabihin nun is talagang kailangan gumawa ka ng preparations. Guard yourself from temptation. 'Di ba? Yung prayer nga ni Jesus na tinuro niya sa atin, lead us not into temptation, 'di ba? Or deliver us from evil. 'Di ba? So, yun rin yung prayer natin whenever meron tayong weakness, meron tayong blind spot sa buhay natin, wag na nating hintayin na bumalik tayo doon or makasama tayo sa isang sitwasyon or with people that will allow us to go through that cycle again. So, habang we pray to the Lord, Lord, please bless me with people who can guard me, who can keep me accountable. Ako, praise God, kasi may mga tao sa buhay ko na nag-check up lang sa akin every week. Kamusta ka? How can I pray for you? 'Di ba? What mistakes did you make? Ayun, kasama doon yung parang pagko-confess and pag-own up sa ating mga shortcomings, no? So, in that way, pwede mong magawa ng paraan. You can really actually guard yourself from falling back into that same sinful cycle. Sabi nga sa Proverbs 28:13,
whoever conceals their sins does not prosper. So kung itatago lang natin yung mga pagkakamali natin, hindi natin i-share or hindi natin siya i-expose into the light, what is in the darkness, you will not prosper. Hindi mo talaga ma-experience yung grace ni Lord. Pero sabi ng proverb na yun, but the one who confesses and renounces their sins finds mercy. So, step 1, confess, admit it, nagkamali ako. Step 2, renounce. Ayoko nang bumalik dyan. I don't want to repeat that same pattern again. And for those people, they will find mercy. Kaya nga, yung sinasabi natin earlier, di ba? Si Lord is so patient. He's so merciful with us. Hinihintay niya tayong bumalik sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. And yun talaga yung essence ng tunay na pagsisisi or real repentance. At hindi madali. Hindi madali. Pinapakinggan ko Mahirap. lang yung step 1, 2, 3 mo, Pastor Mike. Talagang, talagang kakailanganin natin si Lord. Yes, yes. Kailangan ibigay mo na sa Kanya. Kasi yung admission pa lang, doon yung pinaka siguro temptation kasi admit ko ba to pero sandali lang baka bukas na lang or sa next week na lang or 'di ba may ganun yung mahahanap ka pa nga yung humahanap ka pa ng justification na hindi baka mayroon pang way to para masabing tama ito or hindi ito yes. pagkakamali. Yeah. Tatlong lang yan, option. Either you deny, hindi. Or number 2, you rationalize, justify, kasi ganito Uh-huh. Or number 3, you admit. You take accountability, ownership na, nga, nagkamali ako. But when you admit, good news is God will forgive and God will receive you back. Diba? Your fellowship with Him will be restored. Baka kasi mahirap din, Pastor Mike, challenging yung step 1 na you admit is because tayo, iniisip natin, hindi si Lord ang inuuna natin Yung sasabihin ng nasa paligid natin, ng mga tao. Yeah, that's right. Yeah. Yung yung fear of men, nangingibabaw sa fear of God. Na dapat. Yun siya muna. Oo. Tama. Yeah. That's yun nga, lahat tayo may tendency gano'n na, ano kayang iisipin nila kung inadmit ko na Sabihin ko ba to. to? Pero, in truth, si God, alam niya na. He knows absolutely everything. And yet, confession or admittance is more for us than it is for God. Di ba? Hindi naman magugulat si God sa atin na, Lord, ito yung ginawa ko. Di ba? Hindi siya magugulat kasi alam niya na to begin with. It's more for us. It's a step for us to humble ourselves, magpakumbaba tayo, and to admit na, Lord, ito, may sabit ako dito. Nagkamali ako. I want to make it right and I want to turn back to you. Yun. Ano po ang ibig sabihin ng repentance is a way of life? Paano ito nakikita sa ating mga desisyon? It's a way of life. It's a way of life. Kasi, kung isipin natin, lahat tayo, walang perfect. Wala. It's impossible to get perfection dito sa buhay na to. We will always be imperfect until we meet Jesus and we go to be with Him. Diba? Pero until then, imperfect. So, part na doon na magkakamali tayo, magkakasala tayo. So, we need to accept that and to say, whenever that happens, magre-repent ako. So, it becomes now a lifestyle. Diba? Hindi lang siya na, nagrepent na ako noon, nung sinaunang panahon, nung ilang years ago, okay na ako. But it's a day-to-day thing. Kasi every day, feeling ko, nagkakamali ako every day. I sin regularly. Even as a pastor, I sin. Right? So, when I sin, whenever I do it, Lord, I'm sorry. Will you forgive me? Help me make this right. Help me to change. And that's where repentance becomes a lifestyle. Diba? Kaya nga yung relationship natin sa Panginoon, that will be the reflection of our relationship with others. Magkakasala tayo. We will hurt other people in the process. Meron tayong maling ginawa. May maling desisyon na affect yung asawa natin, yung family natin. So, when we come to God and say, Lord, forgive me, help me make it right. Ganun rin natin pinapakita sa mga loved ones natin, I'm sorry. Will you forgive me? Help me make it right. How can I make it right? Diba? So, nare-reflect natin yung relationship natin kay God
sa relationship natin with others. Ano ang mensahe mo, Pastor Mike, doon sa nasa season ng failure? Diba meron yung parang, ano ba naman to? Sunod-sunod na lang yung pagkakamali ko na hindi na, parang wala nang panahon na mag-reflect na, bakit sunod-sunod ditong pagkakadapa ko? Ano yung, at gusto namang bumalik sa Diyos. Na minsan hindi na nila makita, siguro masyado ng magulo yung isip nila na sinasabi nila, alam nila na nagkakamali sila, alam nilang sunod-sunod yung pagkakamali, sinasabi naman nila, maririnig mo naman na gusto kong bumalik sa Panginoon, pero walang nangyayari or walang ginagawa. Ano ang pwedeng gawin? Alam mo, yung difference between destruction and redemption, hindi dun sa pagkakasala natin, hindi sa gaano kasama yung ginawa mo, pero yung pinaka-pivotal point dun is how you respond after you sin or after you fail. Yun ang pinakamahalaga sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs, though a man falls 6 times, he rises up. Diba? So, kahit na nagkamali ka na, ang dami mong wrong decision, it's not the end. Kasi God is a gracious and merciful God. Diba? And as long as we turn back to Him, He will always receive us. Grabe yun eh. No? Isipin mo lang, meron kang tao na again and again and again and again and again, nagkasala, nagkamali. But at that point, when you return to God, He will receive you. Ganun kabait ang Diyos, di ba? Sabi nga sa Romans 2:4, do you not presume on the riches of His kindness and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Di ba? Yung kabaitan, yung kabutihan ng Panginoon, yun ang nag-awaken sa atin na bumalik sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Kasi sobrang bait niya sa atin. Di ba? Kaya nga, pwede naman na, sige, tama ka na dyan. Ang dami mo ng pagkakamali. It's the end of your life, end of your story. Pero sabi niya, no, I will extend this kindness to you so that you will return to me. Amen. Dito ako sa 7 minutes na lamang pala, pero dito ako sa mga mensahe ng ating mga netizens. Ayan, nakatutok sa atin si Direk. Hi, Direk Abel. Ayan. Sabi niya, very relatable and timely yung topic nyo. May mga road attitude daw. Ayan, ang ganda ng episode daw natin. Thank you. Praise God. Ayan. May, thank you. Ayan, eto na. Mga messages. Dami. Ayan. Si Celestine Canton, pagsisisi laging nasa huli pero di lahat ng pagsisisi ay nagiging tapat kundi naman talaga nagbabago. Para tunay na makapagbago, bakit di hayaan ng Panginoon ang siyang umiral sa ating buhay? Si Lord ang Alpha at Omega, kaya di ka magsisisi sa huli. Praise God. Amen. Ayan, si Queenie Gawat, pinagsisisihan ko ay hindi ako nakinig sa mga payo ng magulang ko na ikakabuti ng buhay ko. Oo. Pero doon sa mga pagkakamaling yon, we learn from it. Yes, Should those are learn from lessons. it. Oo. Yes. Lahat tayo siguro nasabi natin yan sa buhay natin. Na bakit nagsisisi ako, ba't hindi ko ba sinunod yung magulang ko? At yung mga magulang din natin, ganun din sigurado yan, nasabi nila yan when they were younger. Si Anthony Mercader Papelieras, ang grabe at pinagsisisihan ko sa buhay ko po na up to now ay hindi pa rin ako makamove on ay yung health problem ko. Masyado ko inabuso ang katawan ko dati, more eating, fatty foods, puyat, less exercise, kaya heto na-receive ko ay heart failure at hypertension. Ayan. I'm sure mas inaalagaan mo na rin ang iyong pangkalusugan. Ayan, si June Romel Javier Galion, huwag pagsisihan kundi kayang panindigan ang Diyos sa pagsisisi. Unahin ang Diyos sa lahat ng bagay at lahat ng oras. Puro God willing at God speed ang dapat imutawi sa ating mga labi para wala tayong pagsisihan sa huli.
sa hulihan ng ating mga gawain at mga pinaninindigang prinsipyo sa buhay. Si Leila Santos, pinagsisisihan ko yung hindi ko sineryoso ang pag-aaral ko noon kaya hindi nakapagtapos, pero hindi pa naman siguro huli ang lahat. Hindi pa. Pwede pa naman ituloy ang mga pangarap. Oh yes. Yes. And God will be there every step of the way. He will be there guiding you. Ayan. Si Antoinette Mijares, pinagsisisihan ko rin na hindi ako nakapagtapos. Pero ngayon, ang mga anak ko ay patuloy na nag-aaral sa tulong ng Panginoon. Ito ay aming nakakayanan na iniwan kami ng aking asawa, pero siya ang aking kasama ngayon, ang Diyos sa buhay ko. God bless. Si Mark de la Cruz, pinagsisisihan ko noon yung hindi pag-spend ng time with my parents. Kaya ngayon, binabawi ko na lang sa sarili kong mga anak. I make sure na may bonding moments kami palagi. Si Leia Makaraan Baisa, ang labis ko na pinagsisihan yung hindi ko pinakinggan yung payo ng aking mga magulang at pagsuway sa kanila. Nakapag-sorry naman na ako bago sila pumanaw. Si Marilu Lambino, nasa huli po talaga ang pagsisisi. Nasabi mo na pero hindi mo na mababawi pa, nakasakit ka na ng damdamin ng iba. Pero mapapawi yun kung ang hirap bitawan yun pag yung mag-sorry ka. Mag-sorry ka, pero yun, makakabawi yun ng pain doon sa, yun na ibigay mo yung pain doon sa taong nasaktan mo. Ayan, si Eddie Rehuso Letada, ang isa sa pinagsisisihan ko ay ang iwanan ko ang aking pananampalataya dahil sa pag-aasawa sa babaeng may ibang paniniwala at pinaniniwalaan. Itutuloy ang madalas naming pagtalunan dahil sa magkasalungat ang aming mga sinasampalataya ng aral. Ang Diyos na lang ang bahala kung sino ang tama sa aming dalawa. Paano yun? I mean, we should respect talaga. Di ba, Pastor Mike? I know, pag relihiyon ang pinag-uusapan or paniniwala, never ending yan, lalo na kung magkaiba kayo. But how do you make things work? Pag ganyan? Or paano para hindi na pag-awayan? Yeah. Sabi sa Bible, if ever there's a spouse who is Christian, married to an unbelieving spouse, ito yung payo ng Panginoon. Love them. Let your love over them bless them and win them to Christ. Sa 1 Peter 3 yun, yung wife, the believing wife is to love their unbelieving husband. In the hopes that even without a word, they will be won to the Lord. So, ang pinaka mindset natin is to be a blessing, to love and honor and respect them in the hopes na mapapaisip yung asawa, bakit ganyan ka? Bakit mo ko minamahal ng ganyan? And it's only because of the love of Christ na kaya nating gawin yun. Ayan. At meron pa ba ako na-miss? Ang dami. Nakakatuwa naman, mga kapatid, sa inyong pag-share. Ayan, si Ramel Maluto, ang pagkakamali kong desisyon sa buhay ay hindi ko na tinapos ang aking pag-aaral sa kolehiyo bilang marine engineering. Siguro kung natapos ko lang sana ang aking pag-aaral, may magandang trabaho ako at hindi siguro namatay ng maaga ang nanay ko sa sakit na breast cancer dahil may papagamot ko siya. Kaya ang payo ko sa mga bata ngayon, magsikap sila na makapagtapos sa pag-aaral para hindi sila magsisi sa huli. Thank you po sa inyong pag-share sa amin ngayong hapon ni Pastor Mike. Siguro Pastor Mike, huling words of encouragement sa mga kapatid natin. Yeah, alam mo, I'm sure na hindi accident to na napakinggan nyo tong message na to today, and alam ko na ang pakay ng Panginoon dito ay lahat tayo ay magbalik loob sa Kanya. Yun yung totoong essence ng repentance. Either you can turn your back on Jesus or you can turn back to Jesus. So, if you allow me, I can pray. Yes. Lord Jesus, nagpapasalamat po kami, Lord, sa kabutihan niyo po at sa all of your grace over our lives, Lord. We thank you, God, na you are the God of second, third, and infinite chances, and hindi pa po huli ang lahat upang kami magbalik loob sa inyo, really to repent, to turn away from our wicked ways, from our former past ways,
and to turn to you, Lord Jesus. Alam po namin na lahat ito ay posible dahil kayo po ay namatay para sa amin sa krus and muling nabuhay, O Lord, to signify whoever trusts in you, surrenders their life to you, they will have forgiveness of their sins and eternal life. Lord, sobrang buti niyo po sa amin. And we pray that we will live a life of repentance, to please you, to honor you, and to obey you, and to love you, Lord. Thank you, Lord. Ang lahat ng ito ay we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, thank you for joining us. Sandali lang, may winners pa tayo. Baka makalimutan ko. Celestine Canton, Queenie Gawat, June Romel Galion, Leila Santos, and Mark de la Cruz. Kayo po ang lucky winners natin ng gift pack. Mula po yan sa MX3. Please mag-send po kayo ng direct message sa Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay niyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming mapadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Maging doon po sa mga past winners natin na hindi nyo pa po natatanggap ang inyong mga gift pack, paalalahanan nyo lang po kami. Lagay nyo lang din po same details para po ma-follow up natin. Sa MX3, dito ako believe. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang po sa MX3 hotline number 0918-888-8693 or bisitahin ang kanilang website sa www.mx3.ph. Salamat, Pastor Mike. Thank you. Thank you for joining us. My pleasure. Ayan, mga kapatid, have a great weekend. Spend quality time with your family. Diyan po nagtatapos ang isang oras nating tanungan at sagutan. Have a blessed weekend. Sagot tayo ni God all the time. Ako po si Cheryl Cosim. Magandang hapon. Thank you.